Ayan, so what's up mga farmers? Welcome back to my channel, Sir Cha the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. And if you're new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay, so for today's video mga farmers, ang pag-usapan po natin is soil conditioning and disinfection sa ating mga plots. So yun po ang ating itatampok sa vlog na ito. Ngunit bago po ang lahat mga farmers, shout out muna sa ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. Most especially sa aking mga mentors sa Ampalaya Farming. Shout out Agaw Jupil the Farmer, anak ni Matoy. And also shout out Agaw Pino Uyanggorin Kaminadi aka Pino's Vlog. So shout out Gaw. And of course shout out sa mga kaibigan natin, Lakas ng Negros TV. At the same time shout out Aquarus ng Persian Gulf, Qatar. At the same time shout out din Jojo the Farmer from Barangay San Antonio, Southern Leyte. And also shout out Boss Ayan Vlogs ng Cagay, Sibungas, Cebu. And also shout out Salvador Farmer ng Antique. At the same time shout out po sa kay Lugalag. At shout out sa mga kaibigan natin, The Oracle Channel, Jonathan Domanyais, Lisel Pardo, Iska Indalusa, Ate Josefina. At the same time sa lahat ng ating mga kasamahan sa YouTube. So shout out sa lahat. And of course shout out din sa mga kaibigan ko mula dyan sa Duguan, Sibungas, Cebu. Shout out sa Redondo family, most especially kay Lolo Alberto Redondo. Shout out Lola Joy Redondo. Shout out. At the same time shout out Ate Janice Francisco. Shout out Ate Ivy Sibilia. And of course shout out Ate Tessa Sordelia. And shout out Pete Andrew Sibilia. Okay. And also shout out sa Fernandez family dyan sa Duguan, especially kay Ma'am Janet Fernandez, Karel Fernandez, and Kobe Fernandez. Okay, so yan mga farmers, kaya tara na. So yan mga farmers, welcome back to my channel, Sir Cha the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. So ngayon mga farmers, ang pag-usapan po natin sa vlog na to ay soil conditioning and also disinfecting in our plots. So yan po ang ating itatampok sa video na ito, kaya samahan nyo kung mag-farmers. So to start mag-farmers, nandito tayo, unahin muna natin yung ating mixing, no? Kung ano ang gagamitin natin sa pag-disinfect at pag-condition sa ating soil. So nang una mga farmers, materials to be used in the disinfection, of course we will use power spray, no? So meron tayong Yamada 6.5 horsepower na power spray. Yan po ang gagamitin natin sa pag-i-spray sa ating mga plots. And of course drum. Then yung ating mixture mga farmers is nandito sa drum. Actually mga farmers, kagabi nakapag-disinfect na ako ng ilang plots. Tapos ngayon tatapusin natin para may pakita ko rin sa inyo. Kasi I think 12 days ago na yung last video ko, na busy. Kaya naman ngayon gagawa ako ng panibagong video para makapagbigay ako ng mga tips at kaalaman o ideas sa paghahanda sa Ampalaya Farming. So part of land preparation 7 mga farmers, itong disinfection and soil conditioning. So ito yung mixture natin mga farmers, papakita ko sa inyo yan. So ang gamit ko dito mga farmers is
gumamit ako ng asin at chlorine. Bakit? It's because low cost lang siya mga farmers, kasi barato ra ang asin at ang chlorine compared sa mga synthetic na mga soil conditioner at disinfectant. Kaya naman alternatives, gamit tayo ng asin at chlorine. So mix natin. So mixture sa isang drum na tubig, which is 200 or 220 liters, lagyan po natin ng 1 kilong asin at the same time 1/4 na chlorine. So yan po ang imimix natin dito. Yung asin mga farmers, pwede nating idiretsong ilagay dito sa isang drum na tubig. Ngunit yung chlorine mga farmers, mas maganda na tunawin muna gamit ang pwede pitcher. So like itong ginawa ko mga farmers, ito yung pitcher na ginamit ko. Dito ko tinunaw yung 1/4 na chlorine, pero ang ginamit ko sa pantunaw mga farmers is mainit na tubig, kasi mas madaling matunaw yung chlorine kapag mainit ang tubig ang gagamitin. Then after matunaw na gamit ang mainit na tubig, pwede nang i-mix dito sa drum at i-mix gamit ang ginamit ko itong kahoy para ma-mix yung asin at ang chlorine. At yun po ang ginawa nating mixture para makapag soil conditioning and disinfect. So ngayon mga farmers, papakita ko sa inyo yung aking pag-disinfect ngayon para meron na kayong idea kung paano ginagawa. Okay? So tara na mga farmers. Yan na mga farmers, ganito po ang pag-disinfect at pag-soil conditioning dito sa ating plot. Gamit po ang powder spray. Okay mga farmers, no? So sa part na to ay pagkita ko sa inyo kung paano po mag-soil conditioning and disinfection sa ating plot na pagtatamnan ng ampalaya. So ganyan po mga farmers ating ginagawa using salt and chlorine combination. Yun po ang ating pang soil conditioning and disinfection. So reason why we need to disinfect is that para ma-sure natin na yung plot na pagtamnan natin ng ating ampalaya ay free po from any pathogens or disease causing agents, para naman magiging safety yung ating ampalaya o kung anumang gulay na itatanim natin. So ang pag disinfect mga farmers at pag soil conditioning, unang-una i-spray lang po yung ating chlorine at asin gamit ang power spray or pwede ding knapsack sprayer sa plot. Okay, so dapat yung buong plot mga farmers from side to side and end to end dapat ay na disinfect tulad po ng aking ginagawa. Ayan. So kailangan lahat ng plot mga farmers kung kaya lang ay disinfect talaga. Kasi kapag na-disinfect mga farmers, mas malaki yung chance na mag-succeed yung ating tinatanim na gulay. So sa akin, ampalaya ang itatanim ko. So yun po ang aking tips, no? Practical tips kung paano mag-disinfect at mag-soil conditioning. Okay? So ang chlorine at asin mga farmers ay napaka-importante kasi sila po ang may kakayahan na pumatay o mag-control ng mga bakterya at the same time fungus, especially pupuntag ulan. So kailangan gumamit po talaga ng chlorine at asin kasi sila po ang mas magandang alternative na gagamitin sapagkat yung asin at chlorine ay always available in the market at the same time cheap price, no? Kasi kung gagamit tayo ng synthetic, medyo mahal kumpara sa asin at chlorine. Isipin mo, 1 kilong asin is 10 pesos only. At the same time, 1/4 na chlorine is only 15 pesos. So matotal sa isang drum, ang gagastusin mo lang is 25 pesos. So grabe ang tipid. Kasi kung synthetic, more or less, abot pa ng 1,000.
Okay? Kaya ganyan mga ka-farmers, ano? Yung ating ginagawa. So, sa aking experience mga farmers, lahat ng plot talaga ay akin pong dine-disinfect. At the same time, after disinfection, so by tomorrow, mag-i-install na ako ng plastic mulch. So today is 20 and tomorrow will be 21, which is Sinulog dito sa Cebu City. Pero hindi po ako pumunta doon kasi mas pinili kong gawin yung trabaho ko dito sa farm sapagkat mas kailangan kaysa pupunta doon sa Cebu at makisinulog. Yung gagawin ko is while mag-install ako ng plastic mulch ay magpapatugtog na lang ako ng sinulog music para parang nasa sinulog pa rin. Okay? So ganyan, so sa lahat po ng mga debutis ng Santo Niño de Cebu, Pit Senior po sa ating lahat. At yun po ang ating proseso sa pag-disinfect. So once again, this is Sir Chad the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. At yun po ang vlog natin sa araw na to mga farmers. I hope meron kayong nakuhang ideya, kaalaman kung paano po mag-disinfect sa ating mga pagtatamna ng mga gulay. Okay? So like what I said mga farmers, yung paraan natin ng pagdi-disinfect, ang gamit natin ay chlorine at asin, alternative sa mga synthetic which is mahal. Kailangan open tayo sa mga ideas na kung saan tayo ay makakatipid sa gastos, ngunit yung epekto ay napakaganda. So yun po mga farmers, asin at chlorine. So sa isang drum na tubig, 1 kilong asin at 1/4 na chlorine ihalo, at afterwards yun po ang gagamitin is spray pang disinfect at soil conditioning sa ating plot kung saan natin itatanim yung ating mga gulay. Okay, so ganun mga farmers, and once again, this is Sir Chad the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. Bye bye and thank you. Pit Senior kasi sinulog ngayon tsaka bukas dito sa Cebu. Okay, so bye bye mga farmers.